Just like that, we are in our season ender. This is Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex and Brosas. you are watching the Kitty Show, Tarayana Talakayan Showbiz Edition. As we discuss this comeback to end all comebacks, Mhm. meron na atang 70K plus views ang trailer nito. Kaya, syempre, hindi maitatagong bonggang-bongga at excited ang lahat. Ang pinag-uusapan po natin ay ang paparating na pelikula ni Miss Hilda Coronel, ang Sisa, sa direksyon ni June Lana na ipapalabas sa National Women's Month. Sa March 4 po, eksakto, Mm. ang pagkatanghal ng Sisa ni Hilda Coronel sa mga sinihan. Mare, I'm sure, isa ka doon sa mga 70,000 plus viewers. Ako rin. What say you nung napanood mo ang trailer ng Sisa? The promise of artistic excellence is not only visible but surging from the screen. Iba, iba. Mm. Iba ang pagkakagawa, iba ang narrative, Mhm. excelente Mhm. ang material, ang acting ni Hilda, ang milieu, 'di Mhm. ba? Mhm. Kasi Mhm. parang epic Parang film. historical. Oo, historical, 'di ba? Parang Parang 19th century, turn of the 19th oo. century. And the way the story is told Mhm. is ultra interesting. Yes. Mm. And it makes me wonder, bakit hindi ito ang finield ng Idea First Company sa katatapos lamang ng Metro Manila Film Fest? This movie screams Mm. quality, screams excellence, and screams na ito talaga ang karapat-dapat na comeback movie na nag-iisang Hilda Coronel. Just Yeah. imagine kung ito ang naging film fest entry ng Idea First, Mm. tiyak, The Little Girl with Down Syndrome, and even Angelica Panganiban, magbabaw na lang kay Miss Hilda Coronel. Yeah. At June Lana, ikaw naman pala, nakakagawa ka naman pala ng ganitong kabigating pelikula. Bakit mo pa binibigyan ng ilusyon si Vice Ganda na mahusay siya at marunong siyang umarte? Bakit? Pakisagot ang question. Ay? Hindi ba? Hindi ko alam. Eh, ang katotohanan naman, even if Vice Ganda's movie is the biggest selling movie of the last Film Fest, Mm. ang kita pala ng mga pelikula sa Film Fest, pinaghatian ng cinema owners at Yeah, ng theater production owners. outfit itself. So kung Hindi, tatlo pa, distributors. so kung halimbawang 300 million, Tigwa 100M. tigo 100M. So if you have a 100 million net income of a Vice Ganda movie, mahinang mahina yon. Mm. Kasi yung 300 million gross income yun, di ba? Mm-mm. So kung net income nung bale, kung babawa, I-divide sa 3. divide sa 3, Mm-mm. ano pa natira? 100 million. 100M. Oh, and that's not a good digit for a Vice Ganda movie. Mm. For you to say na successful na successful ito. So what should what should it be? Dapat, 500M? dapat siguro kumita yung movie ng mga ganon. Mm. 500M, which is, dati, maning-mani kay Vice yung ganong digits, di ba? Mm-mm. Feeling ko nga, kung sisa pa nilaban nila, baka mas malaki pa sa kinikita ng pelikula ni Vice Ito ngayon. kasi ang one of the lowest Lowest earning. earning MMFF kasi there was a time na they reached the 1 billion Mm. yun yata yung may Rewind, may ang daming Yes, yes. pelikula na 'di ba? Mm-mm. Ito hindi eh. Mhm. So hindi to successful. Mm-mm. Etong recent. Hindi talaga naman kasi ang qualifier lagi ng MMFF for success is yung kita sa box office eh. Oo nga, this has become a commercial Oo. It's a become a commercial endeavor. venture, di Oo. ba? Diba? So, yung drama na ng artistic excellence, pang press release lang yun. Ay, oo. At ang naniniwala Gusto lang naman. talaga sa artistic excellence, yung mga producers at mga director na sumasali Mm-mm. sa tao ng Film Fest. Kasi in fairness to these 8 entries this year, makitino naman silang lahat. Ang naging problema lang talaga is that may kinikilingan ng MMDA at ang mga theater operators ng mga pelikula. Mm-mm. Kaya yung dalawang pelikulang malaki ang kinita,
Malaki ang ano. Easy peasy yun kasi sa kanila may pinakamaraming sinihan eh. Mm. Unang Sigwada pa lang, 100 plus cinemas na yung dalawa eh. Yeah. So talagang tiyak, at talagang Dudumugin. sila talaga dudumugin. Parang feeling ko nga kung pinalabas ang Sisa, Mm. hindi ito kasama doon sa bibigyan ng maraming mga sinihan. Mm. Because kung may Vice Ganda movie, Mm. tapos may Sisa, ang bibigyan pa rin ng maraming sinihan, yung Vice Ganda movie. Kasi panalig na panalig ang mga theater operators at MMDA that Vice Ganda movie can pull in the people, which did not happen this year. Oo nga, di ba sinulat mo yung history ng ano, Mm. MMFF? Oo. So what did you discover? What I discovered is that wala kang mandako na lang pagmamanage ng MMFF. Kailan bang panahon to na ano? Nangyari ang pagpapalit noong 1995. Mm. Dati kasi noong 1995, parang it was the Mobile Fund Mm. who manages and runs the Mm. MMFF. And then when the Metropolitan Manila Commission became MMDA, Mm. ibinigay sa MMDA ang management. Sino nagbigay? Hindi ko alam whoever was the president during 1995. Kasi ano, Cory? I'm not sure whoever was the Mm. president in 1995. Mm. From Metro Manila Commission, naging MMDA, nabigay sa kanila yung Mm. management. And from there on, hindi na nakuha ng industry. Mm. And wala naman ako nababasang literature kung saan binago nila yung kanilang mandate Oo. para i-include ang management ng MMFF. At isa pa talagang malaking-laking dahilan kung bakit hindi talaga tinaong MMFF kasi ang mahal-mahal ng tickets. Oo. Diba? May sinihan na pag pumunta ka for 372. Mm. Halimbawa, ako po ay naimbitahan lamang sa press con ng pelikulang Bar Boys. Bar Boys, pelikulang Shake, Rattle and Roll, Mm. at sa premiere ng Manila's Finest. Actually, hindi pa nga premiere. Mm. Special screening. Mm. Nagbayad po ako ng 405 pesos sa pinakamalapit na sinihan sa amin. Kasi nga, bilang respeto sa mga umimbita sa akin sa pulong balitaan ng dalawang pelikula, nagbayad ako para mapanood yung dalawang pelikulang, nirespeto ako bilang manunulat. Kaya bilang ganti, nagpanood ako. Sa sinihan pinagi kong pinapanood, 405 pesos. Mm. At sadly, pagpasok mo talaga sa sinihan, pwedeng maglaro at magpatintero ang mga elepante. Sa dami ng mga nanonood. Diyos ko. Nung nanood ako Sa konti ng mga nung nanonood. nanood ako sa 4 o'clock screening Mm. nung Bar Boys, Mm. and that was on a Saturday after the December 25 yung Saturday ng 15 lang kami sa sinihan. Ay. 4 o'clock screening yun ng Bar Boys. Mm. The next day, nanood ako ng Shake, Rattle and Roll. Marami-rami naman yun. Mga 80 kami sa sinihan. Mm. Given na ang seating capacity lang ng sinihan na yon is 150. Mm. Almost half. All- O more than half. More than half. Mm-mm. So, kita mo talaga na ang mga tao, dahil sa mahal ng ticket, hindi makapanood. Talagang hindi ko maunawaan bakit ginawa ng MMDA at ng cinema operators na ang ticket talaga nila ay pang middle class lamang. Mm. Kasi if ang 500 pesos para sa isang ordinaryong mamamayang Pilipino, pambili na yun ng bigas, pambili ng ulam, pambili ng mantika, pambili ng mantikilya, pambaon ng mga anak nila, pambili ng itlog. Mm-mm. Ba't ko isusugal ang ganong pera para sa sinihan? Mas kailangan to ng pamilya ko. So yun na yan. So parang feeling ko, kung ang Sisa Oh. ipinalabas ngayon, Oo. konti rin ang sinihan niya. Parang Mm. siguro sing dami ng mga sinihan ng Manila's Finest. 82. Bakit Tapos- nga ganun ang thinking ng mga taga-MMDA? Hindi ko alam. Di ba kasi... Sa kanya, di ba Mare? Parang ang bias. Super bias! Di ba? Ano ka ba? My God! Isa pa lang, Oo! binigay nyo kay Vice 145. Alam mo kasi, ako, nanggigigil ako sa mga ganun. There is in fairness. Di Tama ba? ka naman dyan. I mean, sorry ha, pero kasi ako tinuruan ako ng magulang ko na maging fair. Naging tapat at patas. Oo, patas ka. Mm-mm. Kasi it will be a reflection of your decision making. Mhm. 'Di ba? Kung sa unang sigwada pa lang,
ay hindi ka na fair, 'di ba? Mm. Wala na. Mm. It destroys the very core of your Mm. 'di ba, being. Mhm. 'Di ba kasi, ay, hindi fair 'yan. Ay, Mm. bias 'yan. 'di ba Mm. parang gano'n ang magiging sa inyo. Mhm. And you have not changed. Mhm. 51 years na. Mm. Gano'n pa rin. Mhm. At saka, Diyos ko, alam mo may pagkakamali din Mm. from the industry. Yes, hinayaan nila. Oo. They have not protested. Mm. So nagtagal until now. Mm. For 51 years. Tawag dito, kailan ba nagsimula yung MMDA? How many years ago? 30 years ago, 'di ba? Mm. Parang kasi you let it nobody protested among your Mm. among your colleagues. Among Oo. the industry pillars. Oo, walang nagprotesta Kung may nagprotesta at sinulong yan sa Mm. Korte Suprema or whatever, it could have been different. Mm. And what's the most lamentable and laughable reaction coming from the pamunuan of MMDA is biglang baka next year daw, Ano? babaan na nila ang ticket price. That remains Diba? to be seen. Diyos ko. Hi. Nakakaloka. Well. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with Miss Pikumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the season ender of the TT show. Tarayan at Halakin Showbiz Edition.